Nagsulada rin sa mga anak ng mga magsasaka ang gustong sumunod sa mga yapak nila. Itinuturing ang Pilipinas bilang isang bansang sagana sa agrikultura. Dahil laganap pa rin ang gutom sa bansa. Natatakot ang Department of Agrarian Reform sa posibleng food shortage kung magpatuloy ito. No way to earn a living to feed. Bitin kapag walang-wala na sa budget. The province is expecting to lose at least half its crops. The problem is obvious. No more people to farm the land, no more crops to harvest. No more food on the table. Hunger. The situation is dire, but not helpless. Actions must be made, and it must be done right now. Nagsimula nga to for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavi Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atavi Technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. Yes, magandang hapon. Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman po kami. At pasensya na kayo nung last Tuesday, ano? Opo. At talagang alam nyo naman, internet natin sa buong mundo, tayo ang pinakamalakas. Grabe sa lakas. Grabe sa lakas. Grabe sa bilis. Oh. Ngayon po ay Martes na naman, kaya ho magsasama-sama tayo. Oo. Pero hitik sa kaalaman, awareness, knowledge. At saka sana yung aming bungad medyo may na-realize kayo doon. Talagang pinag-aralan ho namin yan to be more curious. At saka nakikita nyo naman ngayon nagiging problema natin sa industriya, di ba? Tama. Imagine kung i-privatize na rin yung pag-import ng mga bigas. Isa yun. Paano kung magkameron ng cartel? Di ba? So, what happened to our farmers, the local farmers? Wala, Wala siya. Walang kikitain. Ganun din sa mga kinakain natin mga gulay, mga manok, baboy, as you can see. Kinokontrol ang presyo sa palengke ng ating domestic trade yata or what, Bureau of Animal Industry. Pero ang totoo, ang taas naman nung mga inputs paano makokontrol? 'Di ba? Na conflict Oo. Yeah, maraming conflicting doon, rules. But then sabi nga natin wala tayong magagawa nasa first step pa lang tayo ng train law na which kailangan ng gobyerno natin mag-generate ng income para to pursue the mga projects, build and build. But of course, ang problema natin kasi hindi naman na tayong malalaking problema na yun, nationwide na yun Dito na lang tayo sa kaya natin. Ang magturo tayo
kung paano tayo makakapag-produce ng sarili nating pagkain na malinis, na walang mga chemicals, at saka at the same time na pwede rin natin maging kabuhayan. At yan ang gawin nating sandata sa pagsugpo, or we make our own economy. Our own economy na hindi tayo magiging dependent sa ibang bansa. Kailangan lang talaga natin teamwork, just like what we are, Team Atobi, right? Right. Exactly. Sabi so ngayon, para kumita tayo, kailangan alamin natin kung paano tayo kikita. And one way, sabi nga ng mga experts is, kailangan daw matiyak ang immune system ay mataas. Oo. Yan nga, siya nga pala, yung atin, paano makakatulong sa ating pag-aalaga ang mataas na immune system ng hayop? Siyempre, kailangan yan para hindi tayo malugi. Yes. Diba? Isa. Hindi magkasakit ang mga baboy. Kasi pag nagkasakit yung alaga nating hayop, so bili tayong mga medication. Mataas ang gastos. Mataas. Kung namatay pa, lalo kung pabenta na namatay, yun ang mas masakit niyan. Hindi, miski maliit pa lang, siyempre, gumastos ka na dyan. Masakit na rin yan, oo. Tapos siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin babayaran ng mga ating magagaling na mga veterinaryo. Yes. Diba? Opo. So, anyway, isang malaking factor yan na kung paano natin patatasin ang ating immune system. Paano nga ba natin patatasin to, Miss Ana? Yes, sabay ko din. Hindi, una talaga, nakasalalay kasi yung immune system sa nutrition. May ano yung correlation yan eh. Kumbaga, kung mataas ang nutrition na ibibigay natin, syempre yung mga nutrient ma-absorb at ma-utilize ng katawan ng baboy, may pangsukpo sila sa mga infection. Kung ano mga pathogens na kung ano man katulad ng mga virus, bacteria, mga parasites, so may iwasan yan, mas madali nilang labanan. Yan. So, ang nutrition, may pangunahing papel para tumaas ang immune system ng hayop. Yes, so kasi base sa pagkakaalam ko at sa science din, no? Opo. Pagka ang hayop ay mabilis lumaki at bumigat. Of course, obviously speaking, cells regeneration eh. Pag nag-regenerate ang cells mabilis, automatic tumataas ang immune system niyan. Siyempre, pag tumaas ang immune system, dumadami ang antibodies. Alam mo, kahapon nanonood ako sa National Geo, no? Tapos meron tungkol dun sa mga hayop na kinakain natin. Alam mo yung mga sakit na transfer sa tao? Tapos minsan dun sa skin nila, pasintabi pa sa kumakain, no? Lumalabas na mismo yung mga worm, yung parasite. Tapos pumupunta sa utak, ganyan. Ang ibig mo sabihin, yung kinain nila, halimbawa, baboy, karne na baboy, na-transfer sa kanila yung parasites. Okay? Tapos, halimbawa, kung yun ay worm, yun ay namuhay doon o nangitlog. Yan. Siguro sobrang dami na, kaya malabas na. Hindi, talaga, nakukuha talaga ganun. Katulad yun sa pre-range sa kanila pa yun eh. Yung mga baka, yung mga kambing nila, yung baboy, manok. So, siyempre, kung ano kinakain, kaya siguro pinagbabawal nga ang paggamit ngayon ng pagpapakain ng mga, yung let's say fertilizer, yung mga dumi ng hayop na gagamit yung fertilizer sa vegetable. Okay, so yung pumupunta doon sa vegetable. Kakainin ng tao, kakainin ng hayop. Kung yung mga itlog noon, nangitlog doon yung mga parasite, di nakain natin, mahilig pa tayo sa raw. Diba? Bakit raw na to kinakain ko ba't hindi man lang nagro-rosy chicks tong Minsan nag-rosy chicks, tapos biglang lumabas pantal na, pumutok yung pisngi mo. Talagang dugo. Hindi lang rosy chick, bloody chick na. Bloody. Sakit na pala, hindi para pang... Kaya nga, sabi nga, kung ano na yung mga pinakakain natin, science worldwide is trying to find some solution kung ano yung mga inputs na ilalagay nila dyan. But then, ang problema nga, kumakain yung hayop natin, kasi lahat negosyo na lang Basta lumaki ng kaunti o paggamit natin ng maraming, ayokong banggitin yung mga pero may mga yun na mga meat enhancers, so mga carcinogenic. So yun, pag nakain ng hayop, nakain natin yan, matatransfer, kaya maraming tayong cancer ngayon di ba? So tapos yan, yung mga kalimitan ng mga sakit, yan mga parasites na pumupunta sa loob ng katawan natin.
Bakit ba tayo nagkaka-cancer? Ano ba cause ng cancer? Di ba parasites din yan? Ano ang causes ng ibang mga organ failures natin? It is actually the parasite bacteria na nakakuha din natin sa kinakain nito sa hangin. Kumbaga, carelessness na rin ng tao. So, it's high time na at our very small ways of imparting this to our dear netizens, na eto, para natin maiwasan yan, kapag magandang lumaki ating hayop, true, doon sa ibibigay nating pakain, tataas ang immune system yan. So, magkakatulong dyan na yung mga nutritionist, ating magagaling na vet, na alam din ng mga vet kung ano yung mga ibibigay nilang gamot na makakasama sa tao. Sabihin natin na sa hayop okay na, pero makakasama sa tao, alam din ng mga vet yun. Hindi naman lahat ng vet katulad ng iba na negosyo din. Meron din namang ating mga vet na maaayos, at saka yung ibang sabi nga natin negosyo, kailangan talaga nila mabuhay. But now they are realizing everything na yung social concern mo sa mga kinukonsider nila ngayon na, kasi kahit sila tinatamaan na rin kasi hindi mo na maalam na yung palang binibigyan ng gamot, yung pala binibigyan sa palengke na process, nakain mo rin. So, hindi man katamaan yung anak mo naman. Minsan nagiging biruan din yan. Minsan sa mga gathering na, "Uy, Dok, dahil sa inyo, dami tuloy namin nakakain ganito Minsan nagiging gano'n ang biruan. Which is unfair naman sa iba na responsible naman. Yes, Yes. So, kaya nga, umpisahan natin, so sabi nga, from A to Z, umpisahan natin sa ano. So, sabi nga natin, nagsasabi, organic, ganyan. Okay, magandang word, organic. Pero sa panahon ngayon, parang ang hirap na yatang gawin noon. Maaring to the nearest, sa akin, ng organic yun, at least, somehow malinis yung kinakain natin. Kahit pa paano, magmamanifest pa rin sa atin yan. Pero hindi na katulad nung araw talaga na miski magsasakay, ang kikinis ng balat, very healthy. Ngayon, mabuhay ka na lang, okay na So, tayo naman, may paraan pa rin naman tayo dyan. At hindi naman common yung kaya lang natin isineshare to, kasi nakakameron tayo ng mga paraan kung paano natin gagawin na malinis yung ating kinakain by using some technology. Yes. Minsan mga partners, dahil sa kagustuhan nating makamenos, talagang pagpunta mo ng poultry supply store, ganun, pabili nga po ng feeds yung pinakamura. So, ang hindi lang minsan natin siguro napapansin, nagsasuffer ang ating negosyo, ang hayop na inalaga natin. Doon pa naman tayo kukuha ng kita. Anong pityo? Halimbawa, yung mga feeds na basta na lang bibilihin nila basta makakain lang yung alaga nila. Ganun po. So, hindi na nila kinoconsider kung lalaki o okay ba yung feeds na binibili nila. Ano dyan yung pinakamasustansya? Diba? Ayun. Wala, siyempre, sa negosyante, hindi ko na gagawin flooring tong aking tiles na marmol. Gigilingin ko na ilalagay, mas mahal, kikita pa ako. Or, tong mga buhangin na to, gigilingin ko to, miski kalahating 1 kilo sa isang sako, mabigat. Ayan. Or yung mga leather na yan, huwag nyo itatapon niya, kaskasin nyo, kasi pwede natin ihalo yan sa fish meal. Hindi mahahalata yan. Lahat na ng pandaraya. Pero sabi nga din natin, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kasi minsan, yung brand na ginamit mo, ang ganda dati, di ba? Tapos nagkaroon lang ng pagmamahal ng feeds. Iba na resulta. Dati naman po, usually, ito na ginagamit ko mga ganun talaga nagiging resulta ngayon sa lumalabas na manufacturer or mga feeds. Hindi naman natin sila, in fairness naman, hindi naman natin sila masisi kasi lahat ng raw materials ngayon ay talagang mataas na. Hindi naman siya pababa. Tumataas talaga. Yun nga isang customer natin na kumukuha sa isang feed mill, weekly daw tumataas, pero hindi naman ganun kalaki. Kaganda yung kanilang feeds na nahahalo. Kasi nasasuffer yung paglaki ng baboy. Kaya nga, so sabihin na natin, yung mga investor, ng mga feed millers, stockholders, kumikita sila. Kasi may mga alagang hayop to
But then later on, pagka ganun ng ganun, magsasuffer din ang industriya. Yes. Sabihin natin makalusot sa market, pre-process mo na yung meat. Alam natin hindi good quality meat to. Itong mga people na kumakain ng mga meat ay nakakasakit hanggang nakunod, nakamatay na. Susunod, wala nang bibili ng mga processed meat, yung meat. Kasi patay na eh. Tama yun. Sa ngayon, ang daming na-post ngayon sa mga Facebook, sa social media ng pinag-usapan nila ngayon yung presyo ng live weight din. Oo, at saka yung commercial feeds. Sa commercial feeds, ang pinakamataas na nakita ko is 30.50 pesos. Pang starter year. Oo. Magkano? 30.50. Okay. Doon sa, ito, Mura pa yan. Isang company itong babanggitin ko, pero hindi natin banggitin yung company. Pig Booster, 1,530. Ang starter... Ano yun? By 25 kilos? Ito, 25 yung booster. Okay, yung starter, 50s, diba? Ang starter ay 1,260. Mababa ito. Mababa yan. Katakatakan. Mababa yan. Tapos si starter, 1,460. Ang pre-starter pala yun, 1,260. And then starter, 1,460. Grower, 1,350. Gestating, 1,280. Lactating, 1,380. Tsaka brood sow. May bukod pa palang brood sow. 1,130. Dito, napansin natin, medyo mababa pa to. Mababa pa yan. Pero sa iba, 30, 35 na. Oo. One time, nag-member ako sa isang feed mill sa, hindi ko na babanggitin kung saan lugar yon. Opo. Kasi wala nang available na stocks doon sa feed mill. Bala ko sanang bumili nun. But then, wala na raw. They're not selling. So, nag-member na lang ako. So, I paid 2,500 yata as member. Tas pag, one time po yun? Yeah, one time yun. Tapos pag bibili ka na, may discount ka 20 pesos. Ganon. But then, tumigil ako ng pagbili doon kasi yung nutritionist, the reason why na kilala ko yung nutritionist at alam ko din na mabait siya, straight na yon. Magaganda formulation niya. But later on, nung siguro after 2 months, nagkakasakit yung mga baboy. Tapos hanggang daming namatay, no? Tapos naamoy ko yung wheat grass. Wheat grass. Doon sa doon, talo sumisingaw. Bumalik ako sa kanila. Sabi ko, bakit ganon yung may wheat grass yata? I think it is not fitted for the hogs. Kasi nga, ang dami kong namatay. Hindi raw dinideny nila. So, ang ginawa ko, hindi na lang ako kumibo. Kasi lang naman ako, maliit lang naman na kliyente ako. So, pinabayaan ko na lang, pero hindi na ako kumuha. Kasi nga, ang dami ko namatay na baboy. Noon. So, sana kung halimbawa nag-experiment siya, gamitin mo na nila ba yung sarili nilang baboy. Wag gawin trial yung mga yung mga user. Opo. So, bukod dyan sa nutrition, meron pa po bang pinanggagalingan ng mataas na immune system ng hayop? Yes, marami pa yan. Katulad nung sinasabi natin yung immunity kasi may 3 klase yan. Opo. So, innate immune system, adaptive, and then yung ating passive immune system. Ayan. So, ano po yan? Magkakahiwalay po yan. Yung innate na immune system, yun yung tinatawag na yung barrier external barrier in the body. So, ibig sabihin for example, for example, yung skin natin, yung mucus, yung makikita natin yan sa ilong, yan po yan. Kasi kumbaga nakaano na yan sa atin, is natural immune system. Yan po yan. Yung, kumbaga, yung katulad ng nahiwa tayo, likas na kaya innate na. Well, nahiwa lang tayo. So, may capability kahit hindi natin siya lagyan ng gamot, kung sana siya mag-heal. Parang sa Hindi, totoo yan. Kasi ako, lately, ito, pakikita ko sa inyo yan. 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 Ay, butas. Talaga nahiwa yan, labas yung laman, Talaga. Napansin ko kasi, yung mga magbababoy, pag nakakatay ng baboy, hindi nila hinuhugasan yung baboy. Tapos yung dugo pinapahid doon sabi nila, it lasts long. Hindi nasisira. Sabi ko, marami siguro antibodies to na talaga nagpo-protect. Okay. So naisip ko lang, nung nasugatan ako, hindi ko siya ginala, pinadugo ko lang ng pinadugo. Tapos dahil mahal ang band-aid, naghanap lang ako ng masking tape. Tipid talaga. Ayun. Tapos nilagyan ko lang ng masking tape. Tapos kinabukasan yan, yung medyo nag-close na siya,
nilinis ko lang na alcohol tapos nilagyan ko na ulit ng kasi nakabili na ako ng Band-Aid. Yung hindi man Band-Aid, yung gauze. Yun, nilagyan ko lang yan. Tapos yun, para wag lang siyang mabasa. So, after siguro mga 4 days, pinipindot-pindot kayo. Pag masakit pa, ibig sabihin, open pa yung wound. Nung pawala na yung sakit, sabi ko, medyo nag-close na. So, tinanggal ko, medyo wala na nagdudugo. Tapos, nilagyan ko ulit siya para protection lang. After that, nilagyan ko rin pala siya ng yung mga antibacterial na yung ointment. May nabibili na yan. Tapos, nilalagyan ko lang yung topical. Ayun. After nung mga 1 week lang, ayun, ginanong ko, wala nang sakit. Inalis ko na. So, ginamit ko siyang pantrabaho. Yan yung isang tinatawag nating innate immunity na tinatawag. Ayun. So, may natutunan tayo. Okay. Parang sa halaman din. Opo. Pero kung yan ay mas, kasi may mga layer. Pag medyo or yung hiwa mo is malalim, hindi na kailangan na natin ng some adaptive immunity. Yes. Yan yun, di ba? Yan yung kumbaga, ang frontliner, yung innate. Okay. Pag hindi na kaya, nakalusot na sa bakod, sabi nga, kumbaga sa kaharian, meron ng susunod na sundalo. Yung adaptive immunity. Yan yung habang lumalaki o nagmamature yung tao o yung baboy, nagkakaroon na tayo ng immunity na parang adaptive. Pero mas lalakas pa yan kung depende doon sa mga antibiotic na ating ini-inject. Yan yun. Okay. So, susunod naman yung susunod naman nun, after nung adaptive natin, is passive. Passive immunity. Yan ang nakukuha natin doon sa mga baboy, yung colostrum ng ina. O yung mga inahin, pag na-daddy yan ng mga piglet, yun nagkakaroon sila ng passive immunity. Yun. Nakuha nila sa malusog na katawan ng katulad ng mga tao din. Diba, dapat mga babies, kailangan breastfed natin yung ating baby na doon sa Pero sa akin lang personal, sa kabuuan ng tinalakay mo, Miss Ana, parang lumalabas na meron pa ring dahilan para gumana yan. Yes, oo. Yung binabanggit ni Sir Dow. Sa akin, yung lahat na binanggit niya na immune system, although different, sa akin, ini-evaluate ko while she is talking, nanggaling pa rin sa isa. Sa loob pa rin ng katawan na which was developed by the animals owns yung sabi niya organizational system to produce whatever kind of, let's say, antibodies he will produce to fight this kind of bacteria na may naka-standby na kumbaga sa sundalo meron na agad nakabantay doon na first attack eto na kami agad. Yun ang sinasabi kanina, ang unang line of defense yung innate. Which was produced by the body itself. Yes. So ito ay may network, sabi nga, may network ng organs na nagtutulong-tulong para gumana lahat yan. Okay? Ayan. The pig's immune system is a complex network. It is responsible for recognizing and repelling pathogens which help provide protection against infection. The immune system controls pathogens in 3 ways. Innate immunity, passive immunity, adaptive immunity. Yes. So, kumbaga sa ganong kagaling yung katawan ng hype na design ng nasa itaas, pero mo ganong kagaling, Yes, opo. Kaya, yun, pinag-uusapan natin ay isa lang din naman ang bagsak niyan. Yan. Innate immunity. Immediate defense against infection. Ba, nasugatan ka. Yung frontliner niya. Yung adaptive immunity. Kumbaga, pag nakalusot na raw sa bakod, adaptive na. Kumbaga, ito yung mga traffic enforcer natin. Traffic management. Ayan. Sila yung frontliner. Adaptive immunity. Ito consists of immune responses characterized by the engagement of B and T cells in pathogen-specific protection. Ayan, explain mo, Miss Ann. Miss Ana? Yes. Yung ibig sabihin yan yung 2 types of lymphocyte.
Lymphocyte po yan. Yun yung T cell and B cells na may connection po doon sa ating red blood cell and white blood cells. Yung pong lymphocyte is yung mga antibodies yan. Yes, yan po yung mga antibodies. Kumbaga, paikot-ikot lang sila, nagro-ronda sa katawan. Kumbaga, pwede natin i-categorize yan B and T na mga lymphocytes na yan na pwedeng iyan bawa yung barangay mga at saka police. Kumbaga doon tayo sa mga soldiers po yan ng ating body. Kumbaga nag-ano sila nagro-ronda. Oo, yan. Tapos pag meron pumasok, oo, yes. Oo, pa yung nakalusot ng mga invaders o mga pathogens, yung mga foreign substance or organism na pumapasok sa ating katawan. So, kung malakas yung adaptive immune system mo, lumusot man yan, magsusoldier siya, kakainin yan. So, ika-capture niya lahat yung mga pathogens na yan para mawala. Wala ka na infection. Wala na. Pwede ng professor to sa university. Pwede na. Okay. Next year. Sa madaling salita ay gumagana ang lahat ng depensa nito sa katawan ng hayop kung masigla ang kanyang katawan at malusog. Yes. And of course, ang composition ng katawan ng hayop ay cells. Right. Yes. Okay. Lahat. So, nakita ninyo ang relasyon ng cells sa technology na minsan pinag-uusapan natin. Kaya napaka-importante nito itong immune system. Kasi kailangan na mataas ang immune system. Kasi kapag mababa ang immune system, talaga kung kayo nag-aalaga ng hayop, pang sarili man, o ibebenta nyo pang negosyo, tsak, malulugi kayo. At saka yung pang sarili, nakita nyo, may sakit yung hayop nyo. Papatay nyo, kakainin nyo ba? May sakit nga Oo, kasi hindi natin alam kung anong sakit na naandun. Syempre, baka mag-transfer sa atin. Napakahirap nung sasabihin mo, kanina, lakas-lakas lang ho yan. Ngayon ho, hinihingal na po at naghahabol na po na hininga. So, ibig sabihin, merong problema sa kanyang kalusugan, may problema sa inyong immune system. And pagkain ng isa sa problema. Pero ito pa, ako'y lang naman, paano may pagkain nga, pero hindi naman na-absorb nung hayop. Yun. Yan ang pinakain, sinubuan mo, Mamaya tuturuan natin sila ng technique dyan. Yan. Pero ngayon, pag-usapan natin, kasi ang importance ng high immunity system ng hayop at paano to natin mapapatas para ma-prevent sila magkasakit, mamatay. Hindi naman natin pwede sabing hindi sila magkakasakit. Kasi pag yan napagod, takbo ng takbo yung hayop at naghihingal yan, bumababa supply ng oxygen yan And that's the time na pwede yung fatigue nila, that's the time na a-attack ngayon. Ano ba mga pumapasok sa hayop? Diba? Virus, bacteria, mga parasites, kalimitan niyang parasites. Na, tsaka yung mga bacteria sa mga hayop natin. So, miski anong gawin natin, hindi naman natin pwedeng paligo ng paligo. Baboy nga, sabi nga. Kaya nga sinabi nilang baboy. Hindi nakukuha ng puro paligo lang. Yes. Alin? Oo. Miski sabihin mo ang flooring mo dyan naka-slated ka na, yung meron na pagdumila. May sumasabit pa rin. Yung baboy, alam mo, yung dila nila, dila kung saan yan. Pati yung katawan, dinidilan. Alam naman natin, may mga aerobic bacteria, viruses, o yung itlog na napuhan sa mga balahibo nila. Pag dinila niya, mapupunta sa katawan nila, pasok na yan. Okay. So, paano natin patataasin yan? Well, number one, yun nga, yung magandang nutrition. Isa yan. Pangalawa, yung mga, yung preventive maintenance ng mga veterinary, yung mga medication nila. Yung vaccination. Vaccine. Kaya lang, yung vaccination, ang ginagawa natin dyan, kasi, mababa immune system ng hayop mo. Nag-vaccinate ka. Ikaw na mismo nagdala ng mga bacteria or viruses sa farm mo o ikaw na mismo nag-contaminate sa ano. Kasi hindi niya kayang labanan Ang ginagawa natin dyan, before you vaccinate, patataasin muna natin ang immune system na ngayon. Para pag binaccinate mo, makita mo, tatawa-tawa lang yan. Kumbaga, responsive sila doon sa antibiotic na binigay natin. Kasi yung vaccination, kahit sa tao, pag binaccinate ka, bagsak ka Yes, ang sakit po kaya. Hindi kasi naiintindihan, paliwanag natin, doon sa iba nating kababayan bago pa lamang, na yung vaccine, pag ika nga na-injectionan, ang hayop, merong ini-introduce o pinapasok na minsan ay bacteria, virus, diba?
So, kung bagsak ang katawan ng immune system, natural, lalo na siyang babagsak. Oo, hindi kakayanin. Hindi niya kayanin kasi nakita na niya yung kalaban pero helpless siya. Oo. Kaya iba, di ba, hanggat bata pa, doon sila nagbibigay ng mga vaccination kasi malakas pa ang katawan ng bata eh. Opo. Yes, Yun. opo. Kahit sa hayop, ganun din. Proper timing ng vaccination. Yes, oo. Okay. Kailangan yan preventive measure. Meron pa ba tayo naisip na para mapataas ang immune system? Well, so far, ang sa abot ng kaalaman ko, yun lang. Yung number one, yung sa nutrition, proper food. Sabi nga, balansyadong pagkain. Opo. Tapos, yan, yung mga preventive medication program na ating mga magagaling na veterinaryo. Of course, yung air quality, importante din yan. Importante. Yes. Oh, yung oxygen. Oxygen is very important. So, kung hindi maganda ang ventilation sa farm, nakaka-apekto sa pagbagsak ng immune system. Malaking effect po yan. Masasuffocate yun eh. Mamatay, magkakasakit. Oo. At saka, karagdagan na rin po, kung nasabi niya ni Mr. WBA yung mga nutrition, and then yun sa management, and then kailangan din natin mapataas yung, umpisa pala yung passive immunity na nanggagaling sa inahin. Yes, palakasin natin yung immune system ng inahin pa lang, bibigyan natin ng ating proper nutrition plus yung ating technology, yung ATOV, and then pag nanganak po yan, makakuha niya yung mataas na colostrum o antibodies doon sa mga biik. Kasi una pa lang, kumbaga magkaroon na tayo ng foundation doon sa mga biik na bigyan natin ng magandang antibodies na galing doon sa inahin, plus mapapataas pa yan pag lumalakas sila, supplement natin siya ng nutrition plus yung ating technology. Ipaliwanag natin sa kanila, baka akala nila masyado na in-introduce yung ATOV, masyadong negosyo. No? Hindi po, hindi kami, not profit-oriented kami. Ganito po yan. Miski anong ganda ng ating pagkain, anong ganda ng gamot na ibinigay nating invent ng ating magagaling na vet. Opo. At kung hindi kayang i-absorb, nakain, pumasok sa katawan, pero hindi naman ma-utilize, magiging useless yun. Makikita nyo din naman yan, bawa sa pagkain, hindi siya ganun kabilis lumaki. Tapos ang baho ng dumi. Why? Because the other digestive protein na kailangan to convert into meat, tumatapon. Opo. Hindi nga kayang i-utilize eh. Opo. Okay. Ganon din sa mga gamot ng doktor ba nagkasakit yung hayop, hindi makarecover, hirap na hirap hanggang namatay pa. Huwag natin sisisihin yung gamot at saka vet. Alam nila kung ano yung ibinigay nila at saka yung dapat sa hayop. At saka yung kinatatakutan natin mga residents, wag po na tayong matakot yan. Kaya lang kami na andito actually hindi kami mga agriculturists, Yung technology sineshare lang namin sa industriya para hindi mamatay at saka pakinabangan natin. Okay. Yung technology, yung ATOV, ang talagang focus niya doon sa cells. So ano ginagawa niya sa cells? Yung cells, pina-flash out niya yung mga toxicity dyan, yung anything na hindi dapat na nandun na pwedeng magbara sa cells. Kumbaga kaya niyang i-detoxify yung cells doon sa kaliit-liitan na sub-organelles niya. Kasi yung cells niya may sarili pang sub-organelles for digestion yan yung lysosome. May sarili ding sub-organelles for detoxification yung perisexome. Okay. So kumbaga pag iyon napapaganahin ng ATOV technology yun. Ang ATOV technology is a different ano ba tawag natin, line sa kasi yung cells pag talagang pinuntan yung deeper yan, the cells operate in nuclear reaction. So from there doon tayo pumunta. So at babalik ulit sa atom yan and the subatomic structure. So doon tayo pumunta because that is our field. So nung nakita natin na kung paano yung gagawin, nagawa natin tong i-revive, i-condition, mag-work. Siyempre pag nag-work yan, lahat ng ipasok mo niyan, magagamit niya, may-utilize niya by converting it into different potential cells na kailangan ng cells. So yung cells nagiging efficient. So pag naging efficient at lahat na ipasok niya dyan, makikita niyo, magmamanifest naman sa hayop niyo yun mabilis yan lumaki, mabilis bumigat. Malalaman nyo rin kung maganda ang feeds niya dyan o hindi kapag meron technology. Kasi pag maganda, talaga ang bilis lumaki yan, kukunti nakakain. Yes. Pag mapangit ang feed formulation nyo, tama sa timbang, kulang naman sa load, lumalaki siya dahan-dahan or hindi na lumalaki. So malalaman nyo kaagad siya kung hindi magandang klaseng feeds. At saka yung dumi niya, yung baho niya, significantly reduced.
At saka kung talagang may malaman yung feeds natin, pag kinain yan, bawa 1 kilo, pag lumabas yan, dapat malaki yan. Malaki na bawas yan, lilit yung dumi. Konti lang dapat. Konti lang. Kasi ikinukonvert niya into mass doon sa cells nga. Mass ng cells. So, gano'n. Tapos, yung ginagawa po namin, bawa yung mamamatay na hayop, pag pinasusubukan namin, in 12 hours na nabubuhay yung sabi ng iba, ang galing ng atubin, hindi namin kailangan si Doc, hindi na kailangan. Hindi po. Pagka ganun na nangyari, ibig sabihin, in 12 hours, o minsan hours, ibig sabihin, magaling yung doktor ninyo at alam niya yung tamang gamot na ibinigay sa inyo, pati yung gamot magaling. Kasi, pag naipa-effect na response na tama binigay, talaga actually, minsan 2 or 3 hours, revive na siya pero on the average, kanina in 12 hours. Ayun. Okay. So, ibig sabihin, napapa-effect natin. Tapos, tulad ng sabi natin, ang cells meron siyang sariling sub-digestive organ, tsaka yung sub-detoxifying organ, yung perisexome. So, from there, nalilinis niya yung antibiotic residues, chemical residues na medication, pati galing sa pagkain. Natatanggal niya po yan. Kaya, makikita niya, pag kinatin yan, makikita niyo at mararamdaman niyo, malalasahan niyo ang karne, ang isda, yung itlog, wala hong lansa yan. Tandaan nyo, ang lansa ho, pagkain ng bacteria yan, at saka bacteria na mismo. Ayun. Okay. So, the technology basically works on the cellular level. Yes, on the cellular level. Doon lang tayo. But we also need good inputs. Kaya tayo lang ang nagpro-process Tama. So, lumalabas na maganda kasi yung gamot, so mas mabilis na umi-epekto, tumatalab. Maganda yung nutrition, napipiga niya yung sustansya doon, nakukuha ng hayop. Yeah, no. At saka yung technology kasi, halimbawa, yung baboy, nagkasakit, nabigyan ng medication, din napa-effect na natin. Makikita ka agad natin yon yung sa hayop. Tsaka, minsan meron tayong mga magkakapatid, ipinanganak, meron nababansot, pag binigyan technology yon, 1 week or 2 weeks, makikita niya papantay dun sa mga kapatid yun. Makakahabol siya. Within 1 week to 2 weeks. Makikita nila yan. Basta't maganda lang yung pagkain, So, kumbaga, ito pong mga naririnig ninyo ay maaaring yung gamitin pag mga panahon na kailangan. Maaalala nyo na, ay, itong problema ko, ito, pwede ito. Yes. So, doon lang naman tayo sa mga problema. Yes, tsaka pag may problema kayo sa ang unang pupuntahan ninyo talaga ang mga veterinaryo kasi yan ang trabaho nila. Tama po yun. Tapos pag hindi nag-effect, yun lang kami tatawagan, tatanong lang namin, ganito lang ang gawin nyo, ganyan. Hindi na namin tatanong sa inyo kung ano yung binigay ng doktor kasi useless. Kasi alam naman nila, mas alam nila yun kaysa sa amin. Dahil kami rin mismo nagtatanong sa vet. Yes. Tama yun. And then, babasahin muna natin siguro yung mga pagbati dito para ilang po. Technical help. Ayan. Thank you, Sir Daryl. Thank you. Ayan po, si Alan Mendoza. Hindi ko masyado mabasa. Good afternoon. Si Alvin Montesilio. Si Cheryl Babiera. Yes, good morning. Good afternoon. Ayan po, Sir WBA. Bong Sapico. Yes. Alvin Montesilio. Hello po, Team Atubi. Hello po. Miguelito Malihan. Luz Papaco. Sherwin Karaig. Ano to? Gakas. Kailan po exhibit Team Atubi? Yes, sa exhibit po natin is October 4 to 6. 3 days po yan. Thursday, Friday, Saturday. Punta po kayo sa World Trade. AgriLink po. Nandun po Atubi. James ko, Alex Cadanyo, Juliet Galang Magalang, Shalom po Team Atubi. Good afternoon po sa inyong lahat. Apolinar Bentuan, Elman Mejia, and Juliet Galang Magadan join Liza. Minsan nakakalimutan na. Jason Gonzalez, Divina Kahinding Apostol. Good afternoon po sa inyong lahat. And Apolinar Binluan, hello po. Jason Gonzalez, Alan Atienza, Arnold Silverio, Miguel Neil, hindi na Leo, nakakabulbuhan ng dila ko. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Yan.
Ayan, may... Chair Roxanne. Chair Roxanne. Bernard Mansalay, Saulog, good day po. Bakit ho malaki ang mortality ko? 10 na ang 45 days chicken. Ang alaga ko since first day po, ginamitan ko naman ng Atobi, bali 50 pieces po silang lahat, 10 ang namatay. Okay. Ganito ho yan. Number 1, pagpipili ho kayo ng mga sisiyo, sigurado yun yung pinanggalingan. Piliin nyo yung matataba yung legs, tuyo ang balahibo, hindi basa ang puwet, at saka yung alert, pumalakpak yung parang mga mata. O yung mabibilog, yung parang machismis na sisiyo. Ayan. Kasi meron kaming nabilhan din, kahit kami na anong ganyan, na minsan meron pala silang inihahalo dyan na, may sakit, alam mamatay. May inihahalo sila dyan for these days, alam nila na mabubuhay. Pero sa ilang days. Pero alam nila, mamamatay din yun. Yun. So, minsan, kaya kailangan nyo, sabi nga, trust very important ang trust and credibility. Magaganda na banda ko sigla, binili. Tapos, kung nasa inyo na yan, halimbawa, isang factor lang yan, pero hindi natin sinasabing ganun na nangyari sa inyo, no? Pwede rin naman sa brooding ninyo, isa yan. Tandaan nyo, ang brooding natin, 1 watt per bird. Halimbawa, yan, 50 yan. Naglagay kayo ng 50 watts na na ilaw. O kung ako kayo, gagawin ko 25 para So, meron ka enclosed ngayon. Pag ang sisiw ho, lumayo sa ilaw, kasi masyadong mainit, baka maprito silang 1 day old. Pag pag lumayo, ibig sabihin mainit yung ilaw. So, itataas-taas nyo yun. Pag naman nagkukumpulan sila, ibig sabihin, nalalamig sila, medyo ibaba nyo. Kailangan yung spread out sila. Yun. So, isa rin ho yun, yung brooding, mga 2 weeks yan. Another is yung ventilation ninyo, supply of oxygen. Yes. Importante yan. Importante ho yan, supply of oxygen. Tandaan pag mainit to, ang supply ng oxygen, kukunti. Kung talagang yung brooding nyo, close na close, wala namang ventilation, masasuffocate, mamamatay yun. Another is ang gawin nyo na lang ganito. Yung 1 litrong tubig, lagyan nyo 1 kutsarang Atobi, dissolve nyo. Yung isang kilo ng chick booster nyo, lagyan nyo ng 2 kutsarang Atobi, di 20 grams yun. Yun ang pakain nyo. Anyway, maliliit lang yan, kumain. Yung makikita nyo yun doon. Okay. Salamat po. Yun na. Kung anong dapat niyang gawin, ayun na po, sinabi na sa inyo ni Sir WBA. Yan. So, tapos kung meron pa, tawag lang po kayo sa Facebook. Saka siguro, dapat maganda rin ang feeds niya. Yes, isa rin yun, yung feeds. Baka hindi mo pinapakain. Ayun, baka kulang. Isa rin. At saka baka hindi maganda din yung feeds. Walang sustansya. Yan. Roland Andrade Gonzales, Randy Carlo Abesbote, Aris Molina, Farmers Stop. Okay. Magandang hapon po sa inyo. Teresa Galabay, hello po. Magandang hapon. Timothy, watching from Harana, Luna, Isabela. Good afternoon po. Diyan lang yan, sa tabing sa kabilang ibayo. Jerry Nudo, June N. Alipio Jr., Jane Marie Marita, Shalom Team Atobi. Ito gusto ko yung susunod. Watching from KSA Kingdom of Sandera. Ang ganda ng intro nyo po. Nakaka-inspire. More power and God bless. Wow. Salamat po. Thank you. Good PM po. All from Team Atobi. Miguelito Malihan, buong giorno from Italy. Italy. Bonjour. Hindi kami marunong magsalita. Bonjour from Italy. Ayun, yung pala yun. Bonjour. Okay, thank you. Now, meron po dito, may nag-suggest na ang dapat daw ipakain sa baboy at okay na raw ito ay lupa at chromium. Lagyan din lagi ng asin. Ano po ang say nyo? Well, sa akin, if it works, okay naman. Pero sa panahon ngayon, yung ako, personal opinion ko lang to, asin is minerals, okay? Ano ba, sea salt ang ginamit mo, I don't see anything wrong with that. Kasi kahit kami sa probinsya, yung sea salt na bato. Kahit alatan ng gusto.
Hindi naman, yung tama lang. Kasi pag mud din, makakainin ng baboy din yan So, ayun. Tapos yung, ano yung isa? Lupa daw, tsaka ipa. At chromium. Okay, chromium, ang pagkakaintindihan is meat enhancer at pinagbabawal gawa ng carcinogenic. Yun ang pagkakaalam ko dyan, ha? And then, lupa, sa lupa kasi marami kang makukuha dyan ng mga bacteria, organism, parasite, worm, lahat na pwedeng pagkunan. Pero, sa panahon ngayon, parang, ako lang, sa akin lang to, hindi ko gagawin yun kasi nga, kung sobrang pagdidiwid, katulad ng isang kaibigan ko, nag-alaga ng manok, nakahuli siya na meron siyang pusa, pinatay niya yung pusa niya, at pinadikay niya. Di pagkabaho-baho doon sa bahay, kinukuha niya yung maggots, yung gumagalaw. Yun ang pinakakain sa manok. Sabi ko, ano ka ba naman? Sana hindi ka na nag-alaga ng hayop. Kasi pagbibili mo doon sa mga kaibigan mo yan. Okay. Ayun. Anyway, ayun, lupa asin, tsaka ipa. When you say ipa, it's rice hull. Rice hull. Rice hull, not yung hindi yung rice bran. Yung rice bran. No, it's rice hull. Ang ipa kasi rice bran, yung cover, may pagka-silicone niya. Wala ka naman, do you understand? Wala akong makikita mga nutrition. Pero maganda po yan sa halaman. Kahit sa plants, napakababa ng silicone content niya. Sa halaman, maganda yun kasi yung aeration, nabuhaghag. Yes. Nag-hold pati ng water yan natin doon sa medium lang. Pero nutrient-wise, kakaunti. At napakatagal makuha. Kung rice bran pa yan, yung rice bran, kahit pa paano, mga micronutrients, meron yan. Yes. Pero yung rice pero ako personally, sa ngayon, hindi ko siguro gagawin yan. Okay. From the viewpoint naman ng nutritionist, let us sa akin, ngayon ko lang na-encounter yung ganan. Kasi, in the first place, teka, maputol lang kita, madam. Yung chromium is ano ba yan? Minerals? Trace mineral po yan. Trace mineral. Kung nilalagay mo. Pero as doon sa mga ginagawa natin sa metal yan. As, metal. So, may mataas yung toxic na. Di ba po? Pero doon dito sa livestock natin, ginagawa na po yan yung study na yan in a certain portion of, konti-konti lang. Kasi pag minerals, ibig sabihin, konti lang ilalagay mo. Micro minerals. So, yung mga study na nagawa dyan, talaga nakakapag-enhance ng ng meat, ng muscle, yung longissimus muscle, ibig sabihin humahaba pa. Yan yung para sa mga ginagawang mga tosino, maganda. Kasi manipis lang yung taba. Yan yung makikita yung baboy sa internet, nakala nyo boksingero, bodybuilder, yung puro muscles. Ang disadvantage pag maraming chromium sa meat na nakakain ng tao, nagkakaroon po pag kinain natin, nagkakos po yan ng cancer sa tao, respiratory disease, nagkakaroon ng rashes pag meron kang allergy. Pag mataas yung chromium content ng kinain ng tao. So, delikado yung makakain nung so, from there na yun yung explanation natin, andun na yun, yung chromium. Pero yung soil doon, yun nga sinabi ni Mr. WBA, may mga parasite. Tapos, yung soil. Ang tanong ko lang dyan, gaano katagal hina-harvest yung baboy na pinakainan? Kasi, yun nga, kompleto na yung nutrition natin nagkakaroon ng 4-5 months bago i-harvest. Yan pa na parang nakikita natin wala naman masyado siyang protina at mga carbo. Yes, more on minerals. Yan po ang nakukuha doon. At saka paano kung halimbawa, may bisita ka, dumingil dun sa lupa na kinukunan mo ng feeds? Or, nagdura siya dun sa lupa, may HIV pala to. Yung dumingil may STD pala. Grabe naman. Hindi. Tapos yung napakain sa baboy. Mga fact na po yan na hindi namamatay ang virus noon. Ma-absorb din ng tao. Makukuha din ng hayop dahil makakain natin. So, wala. So, this is our personal views. Personal views lang yan, opinion. Nakakatakot doon yung kung chromium na nilalagyan. Kasi, syempre, hindi naman lahat ma-absorb ng ng baboy So, may certain lang, ibig nyo sabihin, ang ginagawa niya rito, mas malaki ang mass ng lupa.
pag ipinakain niya sa hayop. Tapos nilalagyan ng konting chromium, konting asin, tsaka ipa. Ganon siguro ginagawa niya. Okay. So, para magkameron ng tsaka mag-develop yung muscles, believing na sa lupa, pero wala ka naman makukuha masyado sa lupa eh. Delikado, ang daming chemical kasi saka, yung parasite Ano lang, opinion lang natin to. Okay, meron pa pong isa. Pero if it works, di gawin nyo. Okay. Pero we don't recommend. Yes, yung sa akin kung nakita nyo nag-ganon na rin, yan ba, lumalaki, di gawin nyo, pero tikman nyo muna yung karne. Diba? Hindi naman porkit lumaki, pwede na. Kung ako naman tatanungin saka yung diba, maging responsable tayo doon sa papasahan nun. Yung pala, carcinogenic pala yun. Yes. Ito pa, pag daw, baka meron kayo nasa market na yan, Pag daw walang amoy ang dumi, walang sustansya ang feeds. Anong say nyo? Ayan, portion natin yan, Unang-una, wala naman duming na walang amoy. Kahit pa paano, may amoy yan, dumi nga yan maring totoo, maring hindi. Halimbawa, kung talagang mahina ang sustansya nun, tapos naka-technology ka, kung ano yung mapipinga ng technology doon, talaga i-convert niya. Talaga significantly reduce ang amoy nun. Meron din naman, maganda naman yung pakain, tapos paglabas niya maliit siya, tapos significantly reduce din ang amoy, tapos nakita niyo yung baboy niya lumaki siya, bumigat, ibig sabihin, efficient yung, kasi efficient na yung baboy, may technology, ibig sabihin, na-convert nung technology agad yung mass nung feeds into meat. At sa inilabas niya, na-absorb niya lahat, na-convert. Parang, ang tingin ko kasi dito, parang itong ganitong comment or kaalaman, ay maaring parang paninira. Na kapag, yung dumi ng hayop, walang gano'n, walang sustansya feeds mo, palit ka na. Pwedeng gano'n din, po? Si Miss Nutritionist po sa akin naman, yun nga, maganda yung pag-explain ni Mr. WBA. Saka ang unang makikita mo dyan, pag yun ang ginawa, yung baboy mismo ang barometer natin dyan, kung lumalaki or hindi. Okay. And si Mr. Benji Tolentino, basahin lang natin yung para maalam naman niya na re-recognize yung kanyang comment. Pwede po ba niyo ako bigyan ng cost analysis using A2B, NBM, WHBF, and commercial feeds per head per day, please? Actually yan, paulit-ulit na lang tayo niyan Yung Saturday, this coming Saturday, maulit natin. Meron din tayo niyan sa YouTube, meron din tayo sa website natin, mga competence, cost analysis. Okay. Makikita niyo po yan doon. Opo. And then, dahil nabanggit niyo na po, sir, sa Sabado, ang topic po natin. Sabado po tayo, di ba? Opo. So, ang topic natin ay tungkol doon sa susi. Ayan, teka muna. Mga sikreto. Sikreto na iba nag-aalaga ng patabaing baboy, ba't sila kumikita? Yung iba hindi. Paano nila nagagawa ito? Paano nga ba? Yun. At saka yung ating jingle contest. Malapit na po yan. Sa Friday na po. Actually, Friday, August 31, yung pinaka-deadline po natin ng jingle. August 31, meron po tayong papremyo na 50,000 pesos. Kaya habol pa ho kayo. 28. Kasi hindi ka pwede sumali. 29 pa lang. 29 pa lang po ngayon. So, may ilang days pa tayo. Sayang, di tayo pwede sumali. Yes. Kami po ay, anong tawag doon? Disqualified. Kasi kami nandito ho. So, sana humabol po kayo 2 araw o 3 araw pa. 3 araw pa. So, madami pa yan. Madami pa magagawa yan. Si Mr. Besas nagpasok na po ng kanyang entry. Thank you, Mr. Besas. And then, ito pala yung title. Nandito lang pala sa harapan ko. Of course, due to netizens request po, ang topic po natin ay sikreto ng ibang magbababoy kung paano kumita sa pagbababoyan. Kung paano sila kumikita. Paano sila kumikita. Yan lagi ang tanong paano kumita. Kasi yung iba talaga, nakailang cycle na, naka 3 years na. So, sa ganung pag-aalaga nila, talagang lugi pa rin. Ba't nga ba? Yun. Bakit may sinasabing lugi? Kasi ang laging reason nila. Sikreto nga Pero, yung iba niyan,
ipapaalam natin. Share. Pero yung iba talaga, nagsasabi sila na to kasi mararamdaman mo naman pananalita nila na talaga. Pero hindi pa rin sila tumitigil na pag-aalaga. Yun ang maganda naman. Okay. Isa na lang po, pwede po kayang ipakain ng tinadtad na nyog, fresh nyog sa fatteners? Yan po ay tanong ng isa na babae po ang nagtanong okay. Yung nyog na hindi pa siya, as in, yung coconut meat pa. Pwede naman po, pero wag lang sosobrahan. Hindi nakakapagpatay kasi mataas po ang oil content noon pag ganun. Yung ano ba yung copra meal? Ano ba yon? Langis din ba yon? Ang copra meal, yan po yung byproduct ng yung white na coconut, in-extract na po yung oil nan. Tapos may machine na silang ginagamit para makuha yung pinaka-oil. And then, makikita mo yung copra, kulay brown po yan. Yun ang magandang gamitin as feed ingredients doon sa mga pakain. Yun yung copra meal. Opo. Ano yung copra cake? Yung pinagkunan? Yung puro yun. Yung milk kasi medyo durog na. Yung isa cake, lang yun. Opo, yung cake, medyo dudurugin mo pa yun po. Kumbaga yun yung parang ginagawa makikita mo kulay brown, nabubuo pa. Kailangan i-hammer mo pa yun. Kumbaga i-grind mo pa ba. Okay, so natuto na naman po tayo. Ayan po. At bilang nutritionist, Miss Ana, ano po ang may papayo niyo doon sa ating mga nanonood ngayon na kailangan na ipag-isipan nila tungkol sa immune system at nutrition? Yes. Yun din. Unang-una po talaga, sa inahin pa lang, maglagay na po tayo ng magandang nutrition na ipapakain sa kanila. Kumbaga, yan po yung pinagkakakitaan natin para magbigay sila ng magandang ng mga biik, mas madulusog na mga biik, para bigyan natin sila ng tamang nutrisyon kung ano yung dapat nating ibigay sa kanila, yung mga supplements na ibibigay. Ayan. So, wag natin silang tipirin kasi ang ibibigay naman sa atin, magandang kita. Ayun po. Tapos, same goes with other animals. Yes. Opo. Lahat. Manok. Kung may itik tayo, ayan, pag-isipin natin, at saka kung ano yung technology na akalain natin na makakatulong sa atin, bakit hindi natin subukan? Huwag lang po tayo mag-react. Tingnan po natin, tayo mismo sa sarili natin, ano natin. Pero hindi, meron tayong mga kababayan na ayaw kong sumubok, kaya nga inaalam ko muna lahat . Yan po. Pero alam na natin, nakikita na natin. Meron tayong mga na-encounter na ganyan. Sagot ko naman doon. Bakit ka muna sumubok para malaman mo? Kasi, yun nga di ba, kung hindi niya susubukan, hindi niya nila malaman. Habang panahon na lang siyang mangungula. At magdududa. Hindi niya alam kung totoo o hindi. Sayang yung iba, dahil umabante na siya, naiwan. Dahil ayaw lang niya. Diba, yung parang, malalim yung tubig, ayaw kong lumusong. Yung actually mga tao na gano'n, sometimes you really have to try everything for you to discover and find out kung makakatulong sa inyo o hindi. Kasi, katulad nun, magmula yata na nag-umpisa ko nun, merong nagpaplano. Hanggang after 20 years, uugod-ugod na nga po. Nakita, nakapag-umpisa ka na ba? Actually, umpisa niya, 10-45 days. Hindi ko nga alam nakunod kung buhay pa Pero noon, after 20 years, nakita ulit kami, bumisita sa exhibit, hindi pa rin siya nakakapag-umpisa, pag-iisipan niya raw. Parang sayang ang panahon. Sir Bernie Dison, sabi niya, hindi ko naman kinakausap yan kasi ilang taon na dito, hanggang sa nagkaputi ng buhok niya, hindi pa rin nagsisimula yun. Tanong lang tanong sa akin. Ayun. So, maaaring curious lang lagi siya. Gusto lang magtanong lagi. Ayun. Sir WBA. Ako sa akin naman, subukan yung, kasi we're talking about immune system, Subukan nyo mo, albawa, gumamit na kayo na, tapos you fail. The same na ginagamit nyo, isama nyo lang yung technology, tingnan nyo kung mag-work. And also to prove to yourself na talagang kaya niyang ipa-utilize lahat ng inputs nyo. Ayun. Tama yun. Kasi if you're not gonna try it, yung solution nyo wala pa rin. Yung iba nag-succeed, pero parang yung sa palayan namin nun, bakit ba ang taas ng harvest nila? Subukan mo yung ginagawa. Naku, baka kung ano yan. Pero gusto mong umunlad, gusto mong sumulong, gusto mong gumanda ang kita mo, but you don't try it. Yes. Paano mangyari yun? Hindi, katulad ng yung nagkakape, hindi natin babanggitin po yan. Sa Cavite yun, nagkakape.
So, dinadala namin yun ng dumi ng layers yata noon, layers, layers. Tapos nilagay namin doon sa kapihan niya, tapos in-spray namin ng atobi. Nung kapihan niya, parang grapes, farm. Talagang hitik na hitik ko. Yumuyo ko na yung ang lalaki ng beads. But then, sa kanila kasi, ang katuwiran nila doon, hanggat mapipigan nila yung puno, hanggang kailan magbunga, miski ko konti na. Kumbaga, halos wala ng dugo yung sasagarin. Ganun. Whereas, sabi nga nila, para walang input for me kasi, parang in respect, even they are plants, they also have their life. Kumbaga, pakainin natin sila. Total, bibigyan din naman tayo ng ganansya nun Ba't ito kape? Parang bang pinapakain mo siya, natutuwa naman siya na nagbibigay ng bunga sa'yo. Yes, alam mo, nung nandito ako sa agriculture, I learned how to respect life. Kahit yung langgam, iniilagan ko na siyang maapakan. One time lang kasi hindi ko napigil noon, nakagat niya ako. Pagkagat na po yung kumagat sa inyo. Nakagat ko na hanggang wala na, naduro ko, hindi ko na siya nakita. Parang dagdagan ko lang yun, na natuwa ako sa sinabi niya. Kasi dati ko nang ginawa yan, na sabi ko, di ba meron silang yung naiiwang amoy? Para alam mo yung liko nila, yun at yun din. Minsan hinahawi ko pa nga, dalian nyo, maglakad, baka may yun. Ganun ba yun? May iniwan sila amoy? May, kumbaga meron silang pattern na pag visit ka ba, yun ang aasar ka, buburahin mo yun. Maliligaw sila. Ngayon, alam ko na, liligaw ko yun sa bangin. Para pag nahulog sila. Tapos meron tubig. Diretso. Okay. So, we hope na natuto po tayo sa araw na ito, sa edition ng ating Pulmang Farmers Talk tuwing Martes. Meron pang additional na meron pa pong nag-message. Bago ang lahat, batiin muna natin. Yan po. Dali lang po. Hindi ko kasi mabasa. From Farmers Talk Messenger. Ayan. Marami pala sila pa. Miguelito Malihan. Bonjour from Italy. Miguelito Marilia. Aaron Nortelesa. Arconcel, taga po yan? Pangasi. Isabela. Hindi ko nagkakamali. Magandang hapon. Mr. Pahunahaw, very nice. Thank you very much po. Iris Spencer Spiritual. Good afternoon po, Team Matobi. Suki natin yan, si Ma'am Iris. Good afternoon din po. Joe Ortega, hello, and good afternoon from Cebu. Good afternoon po. Yan. Junil Aguilar and Mike Bihag. And then, Teresa Galabay. Mula pagkapanganak ng baboy ko hanggang maibenta ilang beses na mabigyan po ng purga. Salamat po. Pupurgin. Hanggang mabenta? Actually, inahin po. Pagkapanganak ng baboy hanggang mabenta? Pupurga po. Hindi, kung nanganak po ang baboy, after 2 weeks, pupurgahin natin yan. After 2 weeks po, pwede po na natin yung purgahin. Pag ang inahin naman po, bago siya manganak, pinupurga po natin yan. Opo. Pero kung regular po tayo naglalagay ng atobi, pwedeng hindi na natin siya purgahin. Yan po. Okay. Joey Arcilla, excellent. Maraming salamat po. George Sport, thank you very much din. And we invite you na kumare, bago ko mag-umpisa yung aming live streaming Saturday, mag-standby na kayo kasi nag-iba ho kami doon ng intro. Yes. I hope you will like it and I hope you will make you realize a lot of things and be inspired. Yes, and eventually result to being solid as a team. Magkakateam po tayo, magkakatalungan. Yun. Correct. Yeah. At yun na nga, ang threefold natin, goal. Yan pong Team Matobi will continue to educate, share, and inspires other. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. See you on Saturday.